May 100 mga teacher ngayon lubog sa utang sa lending companies. Isang sulat ang dumating kamakailan sa aming programa. Hindi reklamo, kundi panawagan mula sa mga teacher na araw-araw nagtuturo pero umuuwi nang wala nang natitira sa kanilang sahod. We are writing to you with tears in our eyes and a desperate plea for help. We are public school teachers suffering from total garnishment imposed by lending companies. Ang pera kasing kanilang pinagpaguran, lahat na pupunta lang pambayad utang. Nang dahil kasi sa kanilang salary loan na pinatungan ng napakalaking interes, dagdag pa na isinanla o iprinenda nila ang kanilang ATM cards, sina ma'am tuluyan ng nabaon sa utang. Hindi naman po kami magigipit kung hindi nila kinuha lahat. Talagang baon na baon ako kami. Iniisip ko po talaga kung paano ko survive kasi wala na po talaga. Kahit pamasahe po pag pumapasok, naghahagilap po ako kung saan ako makakera. Sila ang nagtuturo sa ating mga kabataan kung paano mangarap, kung paano umangat. Pero sa sarili nilang buhay, unti-unti na pala silang inilulubog ng utang. Kailangan mong magturo, kailangan mong maging okay. Kahit may dinadala kang problema pagharap mo sa mga estudyante mo. Meron na daw pong nagpakamatay. Namatay ma'am dahil sa depresyon. Ang mga teacher na namumroblema sa kanilang lumulobong mga loan, bumuo ng grupo. Meron na sila ngayong mahigit 50 miyembro. At ang ilan sa kanila naglakas loob na magpa-interview para bigyang mukha ang nagpapahirap sa maraming public school teachers ngayon. Ang nagpadala ng mensahe sa aming programa, ang single mother mula Dasmariñas City sa Cavite, ang makabansa teacher na si Ma'am Macy. Ma'am Macy, nakailang cycle po kayo ba ng utang? Nagsimula po yung utang na yan ay 2005 kasi po nung panahon na po na yun, yung asawa ko po kasi on and off din ang trabaho niya. Magkano yung initial na inutang niyo? 40,000. So nagsimula kayo sa Sa 40, 40,000 na opo, utang. tapos 60,000. Gaya raw ng maraming public school teachers nang nagipit noon si Ma'am Macy, sa salary loan din siya kumapit. Ang siste sa ganitong pautang, matik na kinakaltas ng mga PLI o Private Lending Institution ang bayad ni na ma'am mula sa kanilang sweldo o yung tinatawag na salary deduction. May mga accredited daw na PLI ang Department of Education o DepEd, pero si Ma'am Macy sa isang non-accredited na PLI lumapit. Mas madali raw kasing ma-approve ang loan doon. Mas kaunti rin ang hinihinging requirements. Sa kanila po yung mas madali kami nakakuha pag emergency. Yung mga loan po namin sa bangko na kinakaltas ng DepEd, may ano po na hindi muna agad kami makapag-renew. Dahil nakailang loan daw si Ma'am Macy at hindi niya nabayaran ng buo ang kanyang utang, lumobo ito sa interes at penalties. Lumalaki ang computation sa kanila. Gawa nga po na malaki po yung kanilang tubo. Kaya taong 2018, napilitan siyang mag-loan ulit at ang kanyang inutang, 195,000 pesos. 3.5% ang interest nito kada buwan at kailangan niya itong bayaran sa loob ng 3 taon. Kinailangan din niyang isanla o iprenda ang kanyang ATM card sa inutangan niyang PLI. Pero laking gulat na lang daw niya nung natanggap na ang perang kanyang inutang. Yung pong na-loan ko na yun na 195,000 ay hindi ko naman po nakuha ng buo. Pero ang binigay nila sa inyo ay 18,000 lang po nung pinarenew nila sa akin para nga daw po pambayad sa previous Opo, na utang. Yung utang ko po na yan, na 195,000 po. May mga naibayad na rin po ko dyan, ma'am. Kung susumahin mo nga po, ay halos nabayad na po ko sa principal na pagkakautang. Kaya lang po, nung dumating po yung pandemic, 2 years po akong almost hindi nakakapagbayad naman po, nakakapagsulong. Pero hindi dun sa eksaktong hinihinging halaga nila sa akin every month. Namatay po yung asawa ko, na ako lang po talaga yung mag-isang nagtataguyod sa 5 anak ko. Tapos ayun po, hindi na po nakapagulo kasi kailangan ko po syempre unahin muna yung pagkain ng mga anak ko. Pero pag kwinenta nyo ho, since 2005, lahat po nang naibayad nyo, mga magkano na ho? Siguro ma'am, nasa 200 or 300 kasi may mga resibo naman po ako dyan, ma'am. So dapat bayad na ho kayo, Opo. ganun ho sa estimate nyo? Tama ho ba? Opo. Kaya lang po kasi ang inilalaban din po ng lending, kailangan daw po din nilang makuha yung penalty, tapos yung interest. Pero dahil din doon, hindi kayo
makawala. Opo. Ngayon na po, nagbigay na po sila ng demand letter sa akin. Tapos hanggang sunod na, writ of execution na. Kasi wala na nga daw po ako na ibayad. Pero kung tutuusin, bayad na po ako eh. Tapos ibinalik ko po nila sa 418,000. Kasama na po doon yung 42,000 cost of suit sa small claims daw po. Dahil dinimanda kayo, pati yung cost ng pagdemanda nila sa inyo. Sa akin po nila pinabayaran. Kinarga sa inyo. Opo. Tapos ang nangyari nga po dun sa court, doon na nga lang po niya ako pinapirma sa labas ng isa pang joint agreement. Kasi syempre po teacher po kami. Ayaw po namin ng kahihiyan. Kaya kung ano-ano po yung mga pinapirmahan sa amin, sige lang kami. Dahil wala na siyang sinisweldo halos, problemado si Ma'am Macy kung saan huhugot ng pang-araw-araw niyang gastos. Yung mga pumapasok po na bonus sa sahod namin, hindi na po namin nakukuha. Yung current balance po, tsaka available balance is 0 na po talaga siya. Minsan may mga times na lumalagpas din sa pagkain. Minsan hapon na rin nakakakain. Pero okay lang po kasi sabi ko, God will provide pa rin. Pag kami na lang mag-iina, doon na lang po ako umiiyak. Tapos sa punas luwa, kinabukasan, okay ulit. Kasi kailangan nang magturo, kailangan nang maging okay. Ang buwan ng sahod ng isang Teacher 1 o yung starting position ng isang licensed professional teacher sa mga pampublikong paaralan, salary grade 11 o nasa 31,000 pesos. Maari lang itong tumaas kapag ang teacher na-promote. Pero kahit meron na raw tinatawag na Expanded Career Progression System ang DepEd, matagal pa rin daw bago makamit ang pinaka-inaasam-asam na promotion. Ang kindergarten teacher na si Ma'am Cristina, halos 12 taon nang nagtuturo, pero teacher 3 pa rin. Ang kanyang sweldo, salary grade 13 o 38,100 pesos kada buwan ang sweldo. Hindi raw ito sapat sa pangangailangan nilang mag-anak. Ma'am Cristina, kayo po, paano ho naman nagsimula tong problema niyo, ma'am? Nagkasakit po yung mister ko, diabetic po kasi siya. 2023, hospital po siya twice. Talagang hirap na hirap po ako nun kung saan kukuha. Yung gamot niya, bali lahat-lahat, nasa 1.5 po yun sa isang araw. Magkano po ang nautang niyo sa lahat-lahat po? 130 po ang nakuha ko doon. 2024 po yun, nakakahulog naman po ako. Bukod pa kasi doon, may mga utang din ako sa labas. Hindi ko na po alam kung paano ko hahatiin yung hanggang sa pumapalya na po ako ng hulog. Nag-hearing po kami, nagkaroon kami ng compromise na magbabayad po ako ng na hindi ko na rin po nahuhulugan. Ang 130,000 pesos na iniloan ni Ma'am Cristina lumobo ng mahigit 350,000 pesos dahil lang sa interes at penalty. So ano hong ginagawa ng lending company sa inyo ngayon? Ngayon po, Dahil yun po sa sitwasyon niyo. nag-garnish po ang aking account. So wala po akong nakukuhang sahod kahit piso. Pati po yung aming mga benefits, pati yung 13 month, wala po talaga. Kaya nung nakarampas ko, wala po talaga kami handa. Kahit ng bagong taon, wala po. Allowed ho ba yung ganyang sistema na parang, di ba ho ba yung bank account nyo, sa inyo yun eh. Well, may court order, pero ganun ho ba kondisyon nung pinirmahan niyo po yung mga loan? Through court order din po yung pag-freeze ng mga accounts. Sila kami hindi sila garnish talaga. Garnish. Kukunin talaga. Legal yun kasi meron court. Ang lupit pala, no? Wala po akong alam na may ganun eh. Lahat wala rin kayo nakukuha. Pumapasok po kami, wala sa ako. Hindi pa kayo quits sa dami ho ng nag-garnish sa inyo? Ano po 351,000 na po ang pinapabayad sa akin. Paano nga ho kayo makakawala sa utang niyan? Makikita naman nila yung track record ninyo na hindi nyo kayang bayaran. Ba't walang consideration? Through Messenger, nakakausap din po namin ang manager na Ano sabi ho nila? pinapakiusapan. Wala po talaga. Hindi raw po pwede. Di daw po namin inayos yung Kinailangan pa rin ni Ma'am Cristina na magsanla ng kanyang cellphone, laptop at motorsiklo. Dagdag pa sa alalahanin niya ngayon ang nakakapanyang bukol sa kanyang dibdib. baon na po kami. Isa pa po yung medyo may problema pa ako sa health ko. Kasi talaga stress na po ako. Iniisip ko po talaga kung paano ko isusurvive. Kasi wala na po talaga. Sino po ang ayaw na hindi magbayad? Pero sana naman yung makatao na bigyan nila ng paano kung yung teacher na yun ay
Alam niyo po yun, bumigay na po. Sa tingin ba nila may makukuha sila? Bigyan nila kami ng karapatan na mabuhay naman. Maski pa paano. Grade 1 teacher, si Ma'am Hilda. Magtatatlong dekada na siya na guro. At katulad ng iba, madalas ding nagigipit. Nakapag-loan po ako sa isang lending. Ang una po, ang mga term lang po doon is 1 year, 2 years. Hanggang lumaki na raw ng husto ang kanyang loan at mas malaki na rin ang kinakaltas sa kanyang sweldo kesa sa napupunta sa kanya. Nasa 10 or 14K ang magiging monthly. Ang sahod ko lang po is 5K. Kaya nag-deficit po ng nag-deficit. Noon sinabi ko na po doon sa lender, pwede po sana 3K na lang yung ibabayad ko. Ayaw niya pumayag. Magkano po nautang nyo lahat? 75 lang po yung nag-start. Tapos naging 200 plus. Hindi, yun lang po yung nakuha nyo, Opo, 75,000. Bali, ang nangyayari ho sa inyo, dahil hindi kayo nakabayad dun sa una nyong inutangan, nangutang kayo sa iba pang lending company Opo. para mabayaran nyo, kaso hindi nyo rin Hindi ko rin nabayaran nabayaran. yung ano. So, dalawa na ngayon pinagkakautangan nyo, tas ngayon pangatlo pa. Opo. Tama ho ba? Ito na po yung latest. Si Ma'am Chona, hindi naman daw nag-loan, kundi pumayag lang na maging co-maker o guarantor para sa isang guro na nagipit at kinailangan niyang tulungan. So, nung last November 2025, so nag-expect po ako na makukuha ko yung mga bonuses ko, yung mga allowances. Then, pagtingin ko sa aking ATM account, wala na, hindi ko na siya makita. So, sabi ko, saan napunta? Naka-hold lang doon sa account. So, Bakit daw po naka-hold? Kasi nga po, nabigyan na po ng court order yung borrower. So, bali, parang pati kami na co-maker, kasama rin po doon. Naalala niyo ba kung kasama yun sa mga pinirmahan niyo po? Na mga papeles? Kung may ganong kondisyon? Hindi ko lang Hindi nyo na po maalala. Kasi maalala. minsan, sa sobrang kapal, kahit anong basa mo, kahit anong pag-iintindi mo talaga, minsan hindi pumapasok, hindi mo maunawaan. Kasi ang pagkakalam ko sa borrower namin, parang nag-retire na rin po siya. Sabi ko, ano po yung nangyari doon sa retirement? Sabi po niya, naka-hold din daw, nag-garnish down daw po kasi mayroon din daw po siyang kinukumekeran. Paano ho kayo ngayon, ma'am? Yun nga po, ma'am, ang problema ko po kasi simula nung November until now, kahit pamasahe po pag pumapasok, nagahagilap po ako kung saan ako makakera. Tulad ngayon, yung anak ko nangungulit sa akin kasi mag-review siya. So, kailangan niya ng pambayad. Wala naman ko maibigay. Minsan yung katabi naming tindahan, mangungutang ako ng bigas. Ang masaklap po sa kaso ninyo, hindi ho kayo yung nangutang pero kayo yung naipit. Masakit po. Saka mahirap po yung pang-araw-araw na pinagdadaanan na sana na lang, ako na lang ang nangutang at napakinabangan ko at ang aking mga pamilya. Sa pagkakaalam ng mga guro, meron ng isa sa kanila na hindi nakayanan ng problema. May isa po ding teacher doon sa Isabela ang namatay, ma'am, dahil sa depresyon, dahil nag-garnish din po yung kanyang account. Nagpakamatay daw po. Yes, ma'am. Hindi niya nakinaya. 3 pong anak yung naiwan sa kanya. Sa tala ng Alliance of Concerned Teachers, tinatayang 75% na mga public school teachers ang baon ngayon sa utang. Kung kukwentahin kung magkano lahat ang kanilang mga nautang mula sa lending companies at pati na sa ahensya ng gobyerno, 319 billion pesos. Ganyan kagipit ang ating mga guro. Nakapanayam ko rin si Teacher Benjo, ang pinuno ng Teachers Dignity Coalition na siyang tumutulong ngayon sa grupo ni na Ma'am Macy. Alam niyo po yung ganitong sitwasyon. Yes, ma'am. Na-encounter namin ito ng maraming pagkakataon po. No? Sa 20 years na existence namin, napakarami na po nito. Hindi lamang po garnishment ang nagiging burden ng mga teachers sa mga nangungutang. Iba po dyan ay sinuspend pa ng PRC. No, dahil yung mga lending companies po, dinatala nila sa PRC yung case at kinakasuhan yung ating mga teacher ng dishonesty. May mga ganyan pang kaso. Opo, at pinapatulan naman ito ng PRC. No? At yung mga teacher ay sinuspend. So nawawala sila, let's say, ng 3 buwan na pagtuturo. So wala, lalo sinasahod.
Ano sa tingin niyo problema? Private lending institutions. Tinitignan nila yung vulnerable doon sa mga eskwela, tapos mag-offer ng loan. Pumapasok sila sa school, ibig sabihin bakit ito pinapayagan. Yun yung una, no, na gusto po namin makita ng ating DepEd. Padalawa, meron pong policy yung DepEd, no, na pwede silang pumasok doon sa DepEd mismo, doon sa aming payroll. Legal ho ba yung pagsanla ng ATM? In fact, may accountability po yung both yung lender at saka yung borrower. No? Kapag ka meron po tayong ganyan, no, na pagsanla. Pero ma'am, kapit sa patalim talaga yung teacher. Kung titingnan natin yung usapin ng relasyon ng bangko tsaka nung holder ng ATM, bawal yon. Dapat ang may hawak lamang ng kanyang ATM ay yung tao. Sa Sanla ATM, parang wala pa siya na particular na batas na doon mismo sa ganong klaseng eskema nakatutok. Kung lumalabas, hindi pa siya rehistrado at hindi siya sumunod talaga, baka maaari pang maging estafa yan o fraud yang pwede ikaso doon sa lending company. Yung entry level po namin, for the longest time, hindi yan tumataas. Kung tumaas man, bariya, no? Compared to other professions, no, in government service. No? Gusto nating tignan din, no? Bakit nababaon sa utang yung mga teacher? Una, yung emergency medical needs niya at ng kanilang ng immediate family. Padalawa po yung pag-aaral ng mga anak at pag-aaral niya. No? At pangatlo po yung gusto niyang magkaroon ng sariling bahay. At pang-apat, Ma'am Jessica, nakakadulat po ito, no? Yung kailangan naming gastusin sa aming pagtuturo sa araw-araw ay kinukuha pa namin sa aming sweldo. Sinubukan naming kunan ng pahayag ang mga private lending institution o PLI na nagpautang kina Ma'am Macy, Cristina, Hilda at Chona. Sinubukan din naming puntahan ang kanilang mga opisina. Pero habang binubuo ang ulat na ito, wala silang tugon o reaksyon. Ano naman yung ibubuelta nyo dun sa lending company? Pag sabihin, nangutang kayo, alam nyo yung mga kondisyon na yan. Tapos ngayon, eto kayo pa ang parang agrabyado. Pihado, ganun po ang mga sasabihin sa inyo. Ano hong gusto niyo sabihin, ma'am? Ang sa akin lang, ma'am, kasi po, ang pinagbasehan namin doon is salary loan, which is salary loan. O bakit dumating sa punto na lahat naman kinuha. Kung yun ay may bibigay sa amin, makakapagbayad po kami. Diba? Kasi hindi naman po kami magigipit kung hindi nila kinuha lahat. Ngayon na kinuha nila lahat, wala na kaming panggastos, mangungutang na kami sa tao. So pagdating ng araw na naningil na yung tao na inutangan namin, wala rin po kaming maibayad. Kaya parang talagang masakit sa ulo. Ang Securities and Exchange Commission na siyang regulatory body para sa mga PLI o lending companies, nag-email ng kanilang tugon. Lending companies are accountable for any conduct that may be considered unfair, deceptive, or abusive. Nakapanayam ko rin ang Undersecretary for Finance ng Department of Education, si Attorney Edson Byron C. Under the APDS, ina-accredit po natin ang mga private lending institutions. So, right now, meron tayong 100 or so na mga private lending institution. Ito po yung, kumbaga, vetted na po sila. Yung interest nila, may cap din. Right now, it's I think 7.5 to around 9.6%. Sana po, ang hinihikayat po natin yung mga guru natin, syempre, to first seek po yung mga accredited PLIs natin. Kasi ito po, na-review natin, may track record na po sila. Right now po yung nakita po natin kanila teacher, hindi po accredited yung mga PLI na yon, yung mga nagpautang sa kanila. So kung hindi po accredited, DepEd is not really a party between the teacher and the PLI. And ang guarantee po kasi supposedly nung APDS and our law itself, dapat may net take home pay po sila na 5,000 pesos. So yung 5,000 pesos na to, dapat hindi po nagagalaw to. So the problem, Yusek, is yung mga hindi accredited Yes na mga po. lending companies. More or less. Like, kinukuha agad sa kanila yung ATM nila, nakasanla. Yes So po. anything na pumapasok doon, nakukuha po tuloy ng lending company. Yes po, yun po yung nangyayari. Kasi alam din po ng mga lending institution na yun na paminsan, sagad na po yung net take home pay, no? Meaning 5,000 na lang papasok sa ATM, kukunin nila yun. Hindi po kasi kami party nung sa teachers and nung outside creditor. So, mahirap pong ma-sanction sila. But maybe we can negotiate, pababain yung interest,
yung penalties, yung surcharges, or unti-unting mabayaran po. It's also your issue kasi kung problemado yung mga teacher, hindi sila nakakapagturo ng mga bata. Yes, baka mag-absent, paproblemahin nila yung utang, saan sila mangungutang ulit, di ba? We really do not want that po eh. Ang Department of Education ay fully supportive naman po sa lahat ng bills na fina-file ng Congress to increase the salary of our teachers. But syempre, we also have to look at the fiscal space, meaning we have roughly around 1 million teachers. So ano po yung implication when we increase all the salary, minimum wage ng mga teachers. And then right now, meron din po tayong ECP program. Ang sinabi po ng ating Pangulo at ni Secretary, wala pong teacher na magre-retire as Teacher 1. So ngayon po, ang mga promotions po natin, massive po. So hopefully that would ease a little of their financial difficulty po. Kasi substantial din naman po yung increase pag na-promote sila. 27 years na pa sa service. Kaso po, sa ngayon, hindi po kami na sa school kasi tag-isa lang po yung kayang i-promote. Pero naayos na po namin lahat ng aming requirements. Naghihintay na lang po kami. Doon ma'am sa part na po na, opo, nangutang kami, inaamin naman po namin yun. Hindi po namin tinatakasan, hindi po namin tinatanggi ang aming obligasyon. Sa kanila kung meron pa man na dapat bayaran, willing naman po kami. Ang amin lang ma'am, bigyan naman po nila kami kasi ni piso lang, wala na po silang tinira sa amin. Hindi po lahat sa amin ng mga teacher okay ang mga asawa, yung mga trabaho. Paano kami? Single parent, iba, mga asawa, mga walang trabaho. Sana nga yung sinutulong nila Sir Belgio na 15K ay ma-approvean na po. Kasi talagang malaking tulong po sa amin bilang guro. Kasi kami po as teacher, hindi lang naman po talaga yung pagtuturo. Nandun po yung puso namin sa mga bata na talagang makatulong kami. Kasi minsan may mga batang kapos din na kailangan namin pakainin. Hindi rin namin matiis na may estudyante kami na walang baon. Kami, kahit wala, sige, kumuha ka dyan. Kumuha ka ng pagkain sa tray. Kami po ang magbabayad. Sana naman po, bigyan nila kami ng awa. Yun nga hindi ko maisip kasi dapat nga kayo okay para okay din yung mga bata eh. Kahit hindi po kami okay, basta makita namin yung mga bata. Pumapasok. Para kaming mga artista, nagtuturo po kami. Akala nila okay kami. Hindi namin pwede ipakita hindi kami okay. Pangkaraniwan ng lunod ang ating mga guro sa trabaho, sa sweldong kapos. Kaya marami sa kanila mula noon hanggang ngayon kumakapit sa patalim. Pag nangangailangan, loan dito, loan doon. At sa sistemang pinaiiral ng lending companies, lalo na yung mga hindi accredited ng DepEd. At kapag ang ating mga guro problemado, paano na ang edukasyon? Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.